Eto na. Ito na ang pinakamahalagang tagpo sa kasaysayan ng Kristyanismo. Ang muling pagkikita ni Maria at ni Jesus sa linggo ng pagkabuhay. Sa araw po na ito ay pinagdiriwang ng simbahan ang pinakapuso ng ating pananampalataya. Ang muling pagkabuhay ni Kristo, ang kaganapan ng kanyang tagumpay sa kasalanan at kamatayan. Ano nga ba ang salubong? Ang salubong po ay isang sagradong pagsasadula na bahagi ng pagdiriwang po ng linggo ng pagkabuhay. Ito po ay isinasagawa madaling araw ng linggo at nagpapakita po ng unang pagkikita ni Jesus na muling nabuhay at ng kanyang mahal na ina na si Maria. Itinuturo po ng tradisyon ng simbahan na si Maria bilang ina ng Diyos ay karapat-dapat at nararapat na unang makakita po sa muling nabuhay na si Kristo. Sinasabi nga po sa sulat po ni Saint John Paul II sa kanyang pong Regina Coeli, address noong April 21, 1991, "The Gospel do not speak of an appearance of the risen Jesus to Mary, but how could the Blessed Virgin Mary, present in the first community of the disciples, be excluded from those who meet her son after he had risen? Indeed, it is legitimate to think that the mother was probably the first person to whom the risen Jesus appeared." Diba? Now, ano itong mga simbolo ng bawat bahagi na makikita natin sa kaganapan na ito? Ang itim po na belo, kung makikita po natin na suot po ni Maria, ay tanda po ng kanyang pagdadalamhati. Ito po ay inaalis ng isang batang anghel upang ipakita ang pagtatapos ng kanyang panahon ng lungkot. Sapagkat ang liwanag po ng muling nabuhay na anak ang siyang papawi ng dilim. Maliwanag po yan na sinasabi in John 16:20, "Malulungkot kayo, ngunit ang inyong kalungkutan ay magiging kagalakan." Now, sunod naman, ang anghel na tagapagdala ng balita. Makikita din po natin yan sa pagsasadula na ito. Nakatulad po ng mga anghel na nagpapakita sa mga babae sa libingan, ang batang anghel sa salubong po ay tagapagdala din ng mabuting balita. Ito po ay makikita natin sa Luke 24, verse 5 to 6. "Bakit ninyo hinahanap ang buhay sa gitna ng mga patay? Wala siya rito, kundi muling nabuhay." Sunod po dito ang pagkikita po ng ina at ng anak. Now, bakit isinama ito sa pagsasadula? Dahil kung titingnan po natin, itinuturo po ng simbahan na si Maria ay naruroon noong pasyon. Maliwanag po yan in John 19:25, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina. At of course, natural din po na ang kanyang ina ang unang nakakita din sa kanyang tagumpay, ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya makikita po natin sa pagsasadula na kabilang po ang bahagi na ito. Now, ano po ang kahulugan ng pagkabuhay ng muli? Liwanag po yan in Catechism of the Catholic Church 63:8. "The resurrection of Jesus is the crowning truth of our faith in Christ, a faith believed and lived as a central truth by the first Christian community." Sa madaling sabi, ang muling pagkabuhay po ni Jesus ang nagpapatunay na siya ang tunay na anak ng Diyos. Sa pagkabuhay po niyang muli, nilupig niya ang kasalanan at kamatayan at binigyan po niya tayo ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Yan po ang sinasabi in 1 Corinthians chapter 15, verse 17, "At kung si Kristo'y hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Kayo'y nananatili pa sa inyong mga kasalanan." Kung titingnan po natin sa banal na kasulatan, matapos po mabuhay si Jesus, nagpakita po siya sa kanyang mga alagad at tagasunod upang patunayan ang kanyang pagkabuhay at ipahayag ang kapayapaan. John 20, verse 14 to 16. And also, makikita din po natin in Luke chapter 24, verse 36 na sinasabi dito, samantalang pinag-uusapan pa nila ito, tumayo si Jesus sa gitna nila. Sinabi, "Kapayapaan ang sumasa inyo." Ang simbahan po ay hindi lamang umaasa sa nasusulat po sa Biblia, kundi sa buong deposit of faith or deposito ng pananampalataya na ang banal na tradisyon at ang banal na kasulatan na magkasamang pinapahalagahan ng simbahan. Liwanag po yan in CCC 80 to 82. So dahil po dito, ang pagdiriwang po ng linggo ng pagkabuhay ay may liturhikal na anyo na batay po sa salita ng Diyos at sa turo po ng mga apostol. Sa misa po ng pagkabuhay, binibigyan po ng diin ang una,
pagpapalayas po ng kadiliman. Mula sa dilim ng gabi ng Sabado de Gloria, sumikat ang liwanag ng pag-asa sa linggo ng pagkabuhay. Pangalawa, pag-renew po ng binyag. Bilang paalala po na tayo'y namatay sa kasalanan at muling nabuhay kay Kristo. And third, pag-awit po ng Alleluia. Muling binabalik po ang awit ng papuri na pinigil mula po sa panahon ng Ash Wednesday hanggang po sa Holy Saturday. Now, ano po ang dapat natin maunawaan sa mga pangyayari na ito? Ang linggo po ng pagkabuhay ay hindi po isa lamang tradisyon na sinasabi or sinasagawa sa ating simbahan. Ito po talaga ay paalala po ng katotohanan na talagang bumago sa buong mundo. Una po dito na ang kamatayan ay hindi ang wakas para sa mga mananampalataya ni Kristo. Pangalawa dito, ang kasalanan ay may kapatawaran sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo. And last, na tayo po ay inaanyayahang makibahagi sa bagong buhay na walang hanggan. Ito pong sinasabi in John 11:25-26, sinasabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, kahit siya'y mamatay, ay mabubuhay." Sa atin po, sa ating simbahan, ang linggo ng pagkabuhay ay tinatawag natin na Feast of Feast. CCC 1169. Ito po ay pinakamataas na pagdiriwang sa buong kalendaryo ng Kristyanismo. Sa araw po na ito, tayo ay inanyayahan na muling isabuhay po ang ating pananampalataya, lumakad sa liwanag ni Kristo at mamuhay bilang muling binuhay ng mga anak ng Diyos. Liwanag po na sinasabi, 1 Peter chapter 1 verse 3, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa kanyang dakilang awa, tayo ipinanganak ng muli sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo upang magkaroon ng buhay o pag-asa. Kaya, Happy Easter po sa ating lahat.